Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako, nakita nyo ba yung thumbnail na yan? Si Romualdez nagpakita na mga pare at meron tayong picture niyan. Actually, walang video, picture lang yan eh. At makikita natin dito kasi bigyan ko lang kayo ng kasi nung mga nakaraan mga pare, nung sila pa yung nandyan o yung speaker pa siya. Ang laki-laki ni Romualdez. Isa siyang dambuhalang, alam mo yun, yung busog na busog. Busog na busog. Tapos bilog, fresh na fresh. Ang ating yung speaker Romualdez. Fresh na fresh at kitang-kita sa kanyang muka at sa kanyang katawan na talagang nabusog ang buhayang to. Pero mga pare, nagkaroon ng nabunyag ang mga katarantaduhang maleta, tapos flood control, kung ano-ano pa. Basta nabunyag yung mga pagnanakaw ng mga tarantado na to, di umano. At eto na nga mga pare, di ba meron siyang, naalala nyo yun, yung Pasko yata yun, nagsalita siya na Merry Christmas sa inyo mga Pilipino. Putang ina mo, walang Merry Christmas, gago, gutom na kami. Di ba ang daming bash nun, ang daming reaksyon, natawa, nagalit. Walang love eh. Tayo na puro inis eh, puro bad trip eh. Kaya yun na putang ina, parang napansin na natin na parang namayat si parang namayat si Tambaluslos. Bakit nangyari sa kanya? Wala na ba siyang makain? Na-stress na ba? Alam nyo kasi mga pare, putang ina pag gumagawa ka talaga ng kasamaan, pag binalikan ka niyan, putang ina iba yung balik sa'yo. Putang mamamayat ka talaga sa problema. Kaya ang okay na yung mamayat ka dahil wala ka makain pero hindi ka naman gumagawa ng masama. Putang ina unlike sa pagnanakaw na busog na nga, putang ina. Pero mo, yung karma ng balik niyan ang tindi. Pera ng Pilipino yan eh, pera ng taong bayan. Putang ina, ilang tao yung niyurakan nyo. Ilang tao yung naghirap dahil sa ginagawa nyo. Ilang tao yung ninakawan nyo. Diba? Putang ina, yung balik sa inyo niyan, malala. Eto na nga, nakikita na natin yung itsura nito ni Romualdez. Meron bumagsak na. Nung Pasko, bumagsak na. Diba? Yung nakapula yata siya nun. Bumagsak na. At ngayon, hindi lang si Romualdez ang bumagsak ang katawan ha. Nakita nyo sino ba to? Si Zaldico, diba? Putya, mataba rin yan nun. As bumagsak. Bumagsak ang katawan ng mga tarantadong magnanakaw. Si Bongbong Marcos, bumagsak na rin ang katawan dahil nga may sakit na, hindi makatae. Diverticulitis. Yun daw yun. Tama ba ko? Ang iniintay ko ngayon, tsaka hindi lang siya tignan niyo yung picture, hindi lang siya pumayat, parang napanot na rin. Tapos si Auntie Claire kailan kaya mai-stress yan pag nagtuloy-tuloy na yung kaso sa kanya? Ewan ko baka ma-stress yan. Malala yan. Baka pumayat yan si ate. Hindi na makangiti yan. Eto, tignan natin yung picture niya before. Ay, hindi, mali pala. Ito yung before. Ay, sablay-sablay. Doon kasi pinangalanan eh. Ito yung before. Ayan putang ina. Dambuhala. Ang laki-laki. Mga asong manloloko. Hudas na kasi, di ba? Ang laki niyan. Ang laki niyan mga pare. Pero, after niyan, eto na, putang ina. As of now, eto na si Romualdez. Ayun yung speaker pa siya. Speaker pa siya niyan. Putang ina. Tuloy-tuloy pa ang pasok ng kayamanan sa kanya. Yung Diba nung unang issue nito yung sa Okada, yung male-maleta, putang ina, nabalita ng ibang news na ibang bansa. Nabalita, hindi pinansin ng mga media. Putang ina, kala nyo lumabas din ang katotohanan. Ito na siya. Ayun, putang ina, lupit. Ito post to ni Congressman Bernadette S. Barbers. Nako, Congresswoman yan. Nasang caption niya dyan, ito yung caption niya, yesterday at 8:13 p.m. So, together with Kong Martin, fresh look. Wow, fresh yan. Lakihan natin mga pare para makita nyo talaga yung pagmumukha ng tarantadon to. Lakihan natin uy, putang ina. Ayan fresh yan? Hindi, tanong ko lang sa inyo mga pare, yan ba ang mukhang fresh? Ba ng fresh yan o stress? Hindi yan mukhang fresh Ito ang fresh. Ito, yan ang fresh. Diba? Tangina, syempre, hindi ka ba naman magiging fresh? Relax na. Ang dami mong pera. Hawak mo ang kapangyarihan, diba? Fresh ka talaga dyan. Wala kang pinoproblema, wala kang iniisip. Dumating na yung karma nila. Dumating na ang panahon na babawian na ang mga tarantado na to. Ayan na, putang ina. Tignan nyo compare nyo. Maluwag na yung niya dito
yung barong niya, samantalang dito, putang ina, nakabukas. Nakita nyo mga pare? Nakatanggal yung barong niya, yun dito sa ano, hindi na masara. Syempre, mayaman pa siya niya. I mean, marami pa siyang pera niyan na pumapasok, di umano, di ba? Dahil mali-maleta nga daw ang hinahatid sa kanila, di umano, galing kay Gutesa. Yung statement na yun kay Gutesa. At sinasabi rin ni Zaldico na ito nga daw, naghahatid nga. Hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ni Zaldico na wala siyang nakuhang ano doon, komisyon, di ba? Posible yun, imposible yun. Pero si Zaldico, nagtutugma yung statement ni Gutesa at ni Zaldico na naghahatid nga sila ng pera. At sinabi rin ni Zaldico na si Bongbong Marcos ang leader nila dyan na naghahatid din sila ng pera doon sa Malacanang. Di umano. Ayan, hindi masara yung ano tignan nyo naman dito. Saradong-sarado na at maluwag pa mga pare. Ibig sabihin talagang payat na payat. Di lang payat, putya, napanot pa. Mas panot pa yata sa akin. Akin nandito, yung kanya nandito na yata. Bumagsak talaga, di ba? Nakita nyo ba? Tignan nyo yung itsura niya. No? Pero ang sasaya ng mga kasama niya. Di ba? Weird. Dito na si boss. Pa-picture tayo kay boss. Nako po, pa-picture tayo. Ayan Oy, nako. Bernadette Barbers Ikaw Pa-picture tayo kay boss. Nice one. Boss, kamusta ka na? Ba't namayat ka, boss? Sige, hindi ko na lang ilalagay yung namayat ka. Lalagay ko na lang together with Kong Martin, fresh look. So mga kapare, anong pag-uusapan natin? Wala, ito lang. Nakita ko lang sa inyo na nagbalik na si Martin Romualdez. Ayan. Nagbalik na si Martin Romualdez at syempre, ayan na nga. Lumabas na ang pagkabagsak ng kanyang katawan. Bakit ganon? Bakit parang... Teka, ayusin ko lang to Filters. Naka-filters ba to? Ayun, naka-filters nga. Wait, tanggalin natin. Yan. Ayan. Diba? Bagsak na ang katawan ni Martin Romualdez. Si Bongbong Marcos, bagsak na rin. Sino kaya nga hihintayin natin bumagsak pa ang katawan? Naku, parang nagkakatuon na yung wish ni Cara David. Na sana, ang wish ko, mamatay na ang lahat ng mga kurakot. May mga nauna na, di ba? Meron na mga nauna. Yung iba kaya, kailan? Wag naman sana. Dapat panpa nila yung yung mga krimen na ginawa nila dito sa Pilipinas. Dapat panagutan pa nila yung mga katarantaduhan nila. Hindi dito pwede mamatay, putay na. Kailangan makulong kayo. Anong gusto nating mangyari, mga pare, di ba? Kayo ba? Anong gusto nyo? Yung iba kasi gusto nang mamatay si Marcos, mamatay si Romualdez. Yan, ang gusto nila. Mamatay na yung mga tarantado na yan. Pero yung tayo, ang gusto natin, hindi sila mamatay. Gusto natin mapanagot sila dun sa mga katarantaduhan o yung mga pagnanakaw, di umano, na ginawa nila. Di ba? Yung kabulastugan na ginawa nila. Pati na yan si Bongbong Marcos. Dapat managot yung mga yan. Yung iba galit na galit talaga. Putang ina, patay na kung patay. Wala na kaming pakialam. Basta dapat mamatay ang mga yan. Ganyan kagalit ang mga Pilipino. Ganyan kagalit ang mga tao. Kayo nga mga pare, i-comment nyo nga dyan kung anong gusto nyo mangyari sa mga to. Mamatay ba to? O mabuhay? O magsaya pa to? Panagutin yung mga problema nila. Hindi, kayo magkakapagsabi niyan. Ako, para sa akin, ayoko kasi gusto ko mapalagot nga sila. Gusto ko makita tong mga to na nasa likod ng rehas. Ilang yan. Pagbayaran nila yung mga katarantaduhang ginawa nila. Anyway, ito yung isang balita natin dahil kay yung TikTok na ito dahil nga daw sa sinabi niya kay si Eli Fernando ba to? Dahil nga daw sa sinabi niya kay nandito kay Ralph Recto, siya na siya, persona non grata sa Lipa. Ito, panoorin natin mga pare. Mga boss, ngayong araw natanggap na natin yung resolusyon San Fernando na officially nagdedeklara sa atin bilang persona non grata o unwelcome sa bayan ng Lipa sa Batangas. Sa kopya ng resolution number 501 ng Sangguniang Panglungsod ng Lipa City, Batangas, nakasulat dyan, unanimously approved. Ibig sabihin yung buong Sangguniang Panglungsod ang nagdeklara sa atin bilang unwelcome sa Lipa City. Sino ba governor dyan? Si Vilma Santos? Ginagamit ang kapangyarihan Why naman ganon? Taka lang governor ng Batangas. Governor ng Batangas si Vilma Santos ba? Iba na yata. Vice governor ba? Si Teka, check natin mga pare, baka magkamali tayo. Vilma Santos yata ngayon. Naku. Punong lalawigan ng Governor of Batangas.
O, Vilma Santos daw, sabi dito. Hindi ko alam kung sabi naman sa ano O, Vilma Santos daw. Unanimous decision daw ang pagsasabi o pagbibigay dito ng persona non grata kay Eli San Fernando, kay Congressman Eli. So, alam mo na kagad na may kapangyarihan. Ginamit yung kapangyarihan para ito ma-persona non grata diyan sa Lipa. Kasi bakit nga ba na persona non grata to? Ano ba 'yon? Ano ba 'yon, pare? Ay ano ba 'yon, Congressman Eli? Ano bang problema? Bakit ka na persona non grata? Panoorin natin. Paano na tayo maglulume dyan Ay, sa lume! bayan ng Lipa? Kung persona non grata na ako dyan, mga Hindi, meron namang iba, meron naman. Pwede ka maglume sa diyan sa may Nasugbo. Pwede ka maglume sa may Kalaka. Ayun, pwede ka maglume sa Nasugbo kasi taga diyan naman si si sino ba to? Si Lean Libiste. So pwede ka maglume diyan, tapos sa Kalaka pwede ka rin, sa Lemery meron din. Yan, yung mga Nasugbo malapit. Yan yung mga malalapit sa Tagaytay. Pwede ka maglume diyan. Lume. Tayo maglume. boss. Kung matatandaan yung mga boss, Eto naglabas na. ng resolusyon ang Korte Suprema na nagdedeklara na illegal yung ginawang pag-transfer ng PhilHealth funds patungo sa national government. At ang Secretary of Finance, nung nangyari yung kalokohan na yan, walang iba kundi si Secretary Ralph Recto. Ayun ang problema. Lumabas na. So, pinakabawal yan Bawal daw galawin ang pondo ng PhilHealth at ilipat kung saan-saan. Ulitin natin mga pare kasi ito yung sinabi niya Nagdedeklara na illegal yung ginawang pag-transfer ng PhilHealth funds patungo sa national government. Yun, hindi po pwedeng galawin niya. Nasa batas siya, kaya nga naglabas ang korte ng diyan, Supreme Court ng statement o yung ano ba tawag doon? Resolution ba yan? Ulit na. Mga boss, naglabas ng resolusyon ang Resolution. Korte Suprema na nagdedeklara na illegal yung ginawang pag-transfer ng PhilHealth Yan. Talaga yan. Kaya nga nangyari dyan nung mga panahon na na nagkaka-issue na yan, putang ina, meron nga lumabas pa na isang may sakit. Ang nakuha niya lang, yung nag-work siya sa trabaho niya, simula ng pag-work niya, nagbabayad na siya ng PhilHealth. So, ilang taon, ilang years, nagkasakit siya. So, na-hospital siya. Ito na yung pagkakataon, ito na yung panahon na kailangan ko o magagamit ko na yung contribution ko dyan sa PhilHealth. Pero ang nakuha niya lang daw, 5,000. Sa tagal niya nagtatrabaho, 5,000 lang ang pumasok sa kanya. Hindi natin alam kung kaugnay yan, bakit na maliit lang yung nakuha ni Sir dahil sa ginawa nito ni Recto. O hindi naman niya ginawa. Kumbaga siya ang sekretary nung panahon na nilipat yung PhilHealth funds sa national government. Sa national fund. So bawal 'yun, hindi po pwede 'yun. Hindi ka pwedeng basta-basta ng mga pondo pag nandun na sa isang ahensya. Hindi po pwede 'yun. Bawal na po 'yun. Nung nangyari nga daw 'yan, sinabi nito ni si Secretary Ralph Recto daw ang may hawak niyan. funds patungo sa national government. At ang Secretary of Finance, nung Ayan, nangyari yung kalokohan na yan, walang iba kundi si Secretary Ralph Recto. Kaya binanatan natin yung isang malaking kalokohan na yan, kaysa naman manahimik tayo. Pera ng mga manggagawang pinag-uusapan. Tama naman yung sinabi niya. Excuse me. Hindi pa pwede yun kasi malaking katarantaduhan yun Bawal nga yun Paano nyo nagawa? Di hinayaan mo lang din na malipat doon na Secretary Ralph Recto. Putang ina, ayaw mo ng ito si Recto gago rin talaga to Napakagago nito Alam nyo kung bakit mga pare? Puta, ayaw mo na nga mautusan, ayaw mo pang banatan. Ayaw mo pang mabanatan. Ano 'yon? Diba't sinabi niya nung nakaraan inano niya kay Senator Bongo na sabi ni Senator Bongo, baka pwede naman nating asikasuhin tong yung mga mamamayan natin para sila yung ganyan-ganyan. Kung pwede lang naman, pakiusap ko lang naman. Ang gusto po namin, sumagot si Gago. Ang pakiusap lang namin, wag nyo po kaming utusan. Ay, tarantado. Napakagago, di ba? Itang inan to, hindi ka utusan, umalis ka dyan. Kaya ka nga public servant para mautusan kang tarantado ka eto naman, ngayon, binanata neto ni Congressman Eli. Di ba? Binanatan niya ngayon si Ralph Recto dun sa katarantaduhan na nangyari dyan sa PhilHealth Fund na pumunta o nalipat yung pondo sa national government na hindi po pwede yun. Dahil sinabi ng Supreme Court na bawal yan at naglabas sila ng resolution patungkol dyan. Ayan nga yung sinasabi niya. Binanatan. Anong kapalit ng pagbanat niya?
pag-uusapan. Ngayon, yung City Council ng Lipa City, sabi, nakakabastos daw. Anong nakakabastos? Hindi nakakabastos yun. Ito, kayo dyan sa Batangas Hindi daw kagalang-galang. Anong gusto nyo? Walang kibo, walang gawin dyan sa ginawa na illegal na pag-transfer ng PhilHealth funds. Pondo ng mga manggagawa yan kinakalta sa sahod buwan-buwan. Mababalitaan natin, ililipat o kukuhain lang ng national government kaysa Yun. ilagak doon sa mga serbisyong pangkalusugan. Ayan ang problema, di ba? Kaya nga, ang weird dapat yung PhilHealth, ayan ang isa din sa pinakamataas na budget. Anyway, mataas naman ang budget ng pondo ng PhilHealth. Pero, dapat gumawa tayo ng alam mo yun, yung mga, hindi ko alam kung paano mangyayari to pero gawin sana natin, ito rin yung gusto ni Senator Bongo kasi talagang laglag ang health system dito sa Pilipinas. Wala talaga. Kasi wala naman tayong wala naman pera ang mga Pilipino para magpagamot ng sarili nila sa private. Wala naman pera. Kaya nga, umaasa sila dyan sa PhilHealth. Ngayon, gawin sana natin yung pondo ng PhilHealth o yung mga nag-contribute na mga manggagawa pag nagkasakit, isagutin na lahat ng PhilHealth. Huwag na yung kalahati lang. Putang ina. Ay sakit na nga yung tao, ipapaproblema nyo pa yung kalahati. Diba? Ganong kahirap magkasakit dito sa Pilipinas. Ganong kahirap maging mahirap. Anak ng putya. O sabihin mo nagkasakit ka na, ospital ka, umabot ng sabihin na nating 30,000. Kasagutin ng PhilHealth yung kalahati. Puta, problema ka pa dun sa 15,000. Anak ng putya, imbes na sagutin na nila lahat o sagutin na namin lahat, kami na yung bahala sa gamot. O gano'n na lang sana O yung hospital bill, sagot na ng PhilHealth yan. Kaya nga ang laking tulong ng Malasakit Center ni Senator Bongo kasi Pag pinakita mo yung hospital bill, mapapakita nila yung billing. O at least makakakuha sila ng pambayad sa ospital. Ayan ang malaking tulong sa Malasakit Center. Ayun nga sana yung gawin sa PhilHealth. 'Di ba? Imbis na pakonti-konti o pakalakalahati yung bigay ninyo, bakit hindi nyo na ibuhos lahat? 'Di ba? Hindi naman lagi nagkakasakit ang tao Tsaka hindi naman lahat ng tao nagkakasakit. Paano yung nagko-contribute na mga Pilipino na hindi naman nagkakasakit? Baka pwedeng gamitin yung kinontribute nila doon sa mga nagkakasakit ng malala. Tapos, tsaka pag nagkasakit na yon yung nag-contribute, ibalik nyo naman. Parang lang yan, balikan lang. At dami-daming pera na, putang ina na. Tapos anong ginawa? Kinuha yung pondo ng PhilHealth at inilagay sa national budget. Binanatan nito ni Congressman Eli. Anong sabi nung nakakabastos? Ano doon? Kayo ang bastos. At mga boss, hindi lang tayo nag-uusap ng ilang libong piso dito Ang pinag-uusapan natin ay 60 bilyong pisong pondo. See? Ang laki bilyon, 60 billion. Utang ina, gasino ba naman yung sabihin na natin, hindi ko alam kung ito yung kinuha. Gasino ba naman yung 100,000 na bill ng isang pasyente kumpara dito sa bilyon na to? Puta, hindi naman lahat ng pasyente may 100,000 na bill Nakukurot ka lang dyan sa 60 billion kayo na bahala sa gamot kami na bahala sa hospital bill. Wala na kayong sasagutin basta miyembro kayo ng PhilHealth. Tapos, ang ganda ng buhay ng Pilipino. Dapat, ayan ang mga, di ko alam kung paano mangyayari yan pero dapat ito yung mga inaatupag natin Inaatupag ng mga senador Inaatupag ng mga congressman. Putang ina, anong inaatupag? Impeachment, di BP Sara. Confidential funds. At dapat napakinabangan sa mga PhilHealth services and programs. Kahit sino naman mapapamura dahil sa galit na yan. Kagimbal-gimbal yung ginawa. Siyempre, asahan nyo yung reaksyon ng mga tao. Hindi lang ako yung mga manggagawa. Talagang kagimbal-gimbal din na galit. At deserve yan ni Secretary Ralph Recto. Kupal Alam yan. nyo mga boss, okay lang yan. Kupal ka, Ralph Recto kupal. Tangina mo, ayaw mo na magpautos, ayaw mo pa mabanatan. Umayos ka kasi. Ang kapal ng mukha mo. Tapos sasabihin ng asawa niya, si Bilwa Santos, kayo kasi nasa baba kasi kayo, kami nasa taas. Kaya binabato nyo kami. Hindi ko alam kung ganun yung pagkakasabi, pero parang ganun Nasa taas na nga kayo, nagmataas ka pa. Ina mo. Kinikilala natin yung karapatan, kalayaan at kapangyarihan ng City Council ng Lipa na magpasa ng mga resolusyon gaya ng pagdedeklara sa atin bilang persona non grata. Hindi naman yan mapipigilan yung paglaban natin at pagsusulong natin ng karapatan ng mga manggagawa. Ang problema kasi sa panahon ngayon, pag nagsalita ka laban sa gobyerno, papatahimikin ka, yayariin ka. Hindi imbis na, nagsalita yung patungkol sa atin. Ano bang problema? Bakit niya nasabi yun? O alamin nga natin, 'di ba?
Ganun sana eh, constructive criticism. Hindi naman yan magsasalita ng ganyan. Hindi naman tayo magsasalita laban sa gobyerno kung wala tayong nakikita. Anak ng putya. Hindi tayo anong, kung maganda ang pamumuhay o kung maganda ang pamamalakad ng mga tarantadong politiko na to, bakit tayo mag-iingay? Anong gagawin natin? Ha? Pupunahin natin yung tama? Sa kung ano yung tingin natin na tama at makikinabang yung mga kamanggagawa natin. Gaya ng paglaban para mabuwag na yung walang kwentang provincial rate na ang Ayan, isa pa makikinabang yan. din naman ay yung mamamayan at mga manggagawa ng Lipa City dyan sa Batangas. At sa mga miyembro ng City Council ng Lipa, kung sa tingin nyo, dapat naman talagang ipagtanggol at pangalagaan yung prestige ng notable son of Lipa, nasa sa inyo na yan. Pero kung inaasahan nyo na magsusorry ako, pasensyahan. At sa mga bossing natin, sa mga ordinaryong mamamayan ng Lipa, asahan nyo mga boss, hindi tayo mapipigilan ng persona non grata para magtuloy-tuloy sa ating para Okay din mabuwag to, na no? yung walang kwentang provincial rate. At iabante, isulong ang karapatan at kapakanan ng bawat manggagawang Batanggenyo Nice, nice, at nice. lahat ng mga manggagawa sa buong Pilipinas. Kaya mga boss, laban lang tayo. Okay yan. Okay yan si si Kong Eli San Fernando. Yan, palakpakan. Actually, hindi lang siya ang nagsusulong ng provincial rate. Ganon din si Congressman Jolo Revilla. Silang dalawa rin yan. At ewan ko nga bakit hindi pa rin ngayon maipasa po siya. Kasi yung gastos naman sa Manila, yung presyo ng pagkain sa Manila, sa probinsya ganun din naman. Anyway, matagal na usapin yan at maraming mga magrereklamong company pagdating diyan. Sana matuloy, sana magkaroon pero hindi na natin maabutan yan kasi hindi na tayo nagtatrabaho sa company. Alam nyo ba, nagtrabaho ako dati ang rate pa niyan, 20, ewan ko ngayon kung magkano na yung rate parang nasa 500 plus na ba ang provincial rate. Pero nung nagtatrabaho ako dati, ang rate namin sa isang araw 350. Oo, 350. Tapos halimbawa, ang sahod ko noon sa isang buwan ay sa kinsenas parang 4,200 something ganyan. Tapos kakaltasan pa 'yun ng PhilHealth, Pag-ibig, SSS, basta ganoon, kakaltasan 'yun. Okay lang naman 'yun, benefits 'yun eh. So, pag kinaltasan yun, ang sahod ko minsan sa kinsenas mataas, 4,200. Tapos pagdating naman sa katapusan, dahil may kaltasan na, ang sasahurin ko na lang yan, 3,800. Putang ina, biruin mo yun. 2012 po yun, nagtrabaho ako. Tapos, andyan ako sa JB Music. JB Music Imus, yan. So, related pa rin sa music. Diyan ako nagtrabaho. Putya, namamasahe pa ako. Nakatira ako nun dati sa, saan ba ako GMA Cavite ako nun, nakatira. Magkano ang pamasahe nun? Parang balikan from GMA. So, basta gagastos ako nun ng 100. Isang araw kasama na yung pagkain ko. Putya, pag matakaw pa ako nun, kaya ang payat ko nun eh. Tipid-tipid eh. Tingnan lang, pag may mga tip, halimbawa, naghatid ka ako ng customer sa ng bumili ng equipment, halimbawa, amplifier, bumili siya, ihahatid ko yun. O kaya speaker, hatid kita, sir. Siyempre, kahit ayaw niya magpahatid, hahatid mo. Siyempre, magbibigay talaga yun eh. Malaking bagay na 100, bigay ka. O, 100, ayos na. Kasi bukas, hindi ko na po problemahin yung babawas ko sa sahod ko. Di may 100 na ako, pamasahe at pagkain ko na dun. Ganun kahirap ang buhay sa provincial. Hindi naman din parehas lang din naman ng bentahan ng gamit doon. Hindi naman halimbawa sa mall, parehas din naman ng presyo ng mall sa Manila tsaka dito sa sa probinsya. Nakakapagtaka. Pero ang problema kasi doon sa Manila kasi ang difference niyan maraming tao. Unlike sa probinsya, medyo sa Sunday lang, Saturday mas maraming tao. Kaya ayun ang kaibahan. Matagal na usapin pa yan, pero at least meron nagsusulong, meron tayong mga congressman na nagsusulong sa mga ganyang bagay. Example na nga yan, ito si Congressman Eli San Fernando at si Congressman Jolo Revilla. Ayan yung mga congressman na nag-iisip para sa mga Pilipino. Punta yan. Ang lupit, palakpakan tayo dyan. At syempre, ang mga hindi nag-iisip para sa Pilipino, yan si Ralph Recto. Naputang inan to. Mapapamura ka talaga eh. Bakit nyo kinuha? Binanatan niya. Nagalit siya. Pambabastos ba yun? Pambabastos ba yun? Sinita mo yung mali? Bastos ka na, sinita mo yung mali? Hindi po pwede. Hindi ko alam kung... Kasi, ang problema, ang ganda ng batas ng Pilipinas. Ang nagiging problema, hindi ma-implement.
'di ba? Eh kung na-implement sana yan, kung mali yan, edi naparusahan yan si Recto, 'di ba? Tangina, ayaw mo na mautusan, ayaw mo pa magpabanat. Ano, balat sibuyas? Ginamit nyo pang lugar nyo para persona non grata. Hindi naman sa mga Batanggenyo, may mga tropa tayong Batanggenyo diyan. Marami akong kaibigan diyan sa Batangas. Pero yung mga kapangyarihan nila diyan, yan si Vilma Santos at ito si Ralph Recto. Putya, ginamit nyo pa yung lugar nyo para persona non grata yung bata. Tarantado to mga to. Hirap sa inyo eh. Pag nakanti kayo ng konti, putang ina, para kayong mga balat sibuyas na nangangati eh. Umiiyak eh. Huwag iyakin. Puta, kaya kayo binabanatan kasi hindi tama yung ginagawa ninyo. Gumawa kayo ng tama, ewan ko na lang kung banatan kayo. Baka purihin pa kayo, palakpakan pa kayo ng banateros. Anyway, maraming salamat mga pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please subscribe to my channel. Huwag kakalimutang mag-share at mag-like ng ating mga videos. Kung meron kayong time ha, hindi tayo namimilit. Pag may time lang kayo mga pare, lambing ko lang yan sa inyo. Anyway, paki-subscribe po ang aking Facebook page, Paring RJ ito po sa YouTube, Paring RJ Banateros sa TikTok. At ganoon din po, Vox Populi, SMNI DZIR, Banateros 2.0. At maraming salamat mga pa. Ingat po kayong lahat and God bless you all. See you all tomorrow.